Hello, Jalog learners! Welcome to Jalog School. Ang tagal ko nang hindi nasasabi yung introduction ko na yan. So, haggard tayo for today's video kasi nga after work or after school nagturo ako na maghapon. So, ang i-lesson natin for today's video ay fine. Hala, sensei, ang dali naman yan, fine. Ba't ko ituturo sa inyo yung madali? Siyempre, ang ituturo ko sa inyo yung mahirap. So, ginagamit natin si fine, siyempre, sa mga basic. Okay? How are you? I'm fine. So, genki desu ka? Genki desu. So, yan yung fine. Genki desu. So, meron pang ibang ibig sabihin si fine sa English. Siyempre, yan yung multa. So, gagamitin natin siya sa multa. Ano ang nihongo ng multa? Napakadali. Bakin. Bakin. So, meron siyang medyo matigas na bakin. Malamang maririnig niyo yung baking sa halimbawa, nahuli tayo ng pulis sa speeding. Ano ba sa Tagalog yun? Sa mabilis magpaandar, speeding. So, si kuya mo is nahuli sa speeding. So, dahil nahuli siya, kailangan niyang magbayad. So, sabihin natin, nagbayad siya ng multa para sa speeding. So, paano tayo mag-i-start maggawa ng nihongo dyan? Siyempre, Tagalog yung naiisip natin. So, translate muna natin sa English. Ngayon, kung kaya nyo namang i-translate ng diretso sa Tagalog, okay na din. Kaso meron tayong mga gustong mag-translate din ng English. So, ilagay natin muna sa English. He paid a fine for speeding. So, si kuya mo nagbayad ng multa sa speeding. So, paano ka mag-i-start mag-nihongo dyan? Siyempre, nandyan si he. Nandyan yung fine, kasi nga tinuro ko na nga yung fine. Paano natin gagamitin yan? Kung sa palagay nyo, paano nyo mabubuo yung nihongo na yan? At dahil yung speeding ay violation, so lalagyan natin siya ng ihang. So, ito na yung mabubuo nating nihongo dyan. Kare wa speedo ihang. Siyempre, papasok dyan ang particles na de. Okay? Kare wa speedo ihang de. So, kailangan maisip nyo rin yung bayad, ha? Alam nyo naman kung paano magsalita ng bayad. Haraw. Haraw. So, pag ginawa natin siyang future tense, magbabayad. So, haray. Haray mas. So, gagawin natin past tense kasi nga paid. So, haray masta. So, nakabuo na tayo ng isang nihongo. So, kare wa speedo ihande baking wo haraimashita. So, ganun na magiging nihongo natin dyan. So, si kuya mo nagbayad ng multa sa pagpapaandar ng mabilis sa speeding. So, kare wa speedo ihande baking wo haraimashita. Alam nyo, papalitan nyo lang naman yung he dyan eh. Gawin yung she. Gawin yung they. Gawin yung we. So, ganun lang ang paggagawa ng nihongo dyan. Tapos, yung ihang, tapos baking, pwede nyo nang palitan yun. Pwede na kayong makabuo ng maraming nihongo dyan. Yun yung purpose ko kung bakit ko iniisa-isa kung paano paggawa ng nihongo. Actually, marami pang technique dyan. So, open pa po ang aking slot. May slot pa po ako sa aking online lesson. So, enroll na po. So, that's all for today. Thank you very much. Follow for more learnings. Bye-bye. Hello, Jalog learners! Welcome to Jalog School. Ang lesson natin for today ay ang salitang pick me up. Pick me up. So, paano natin sasabihin sa nihongo ang sinundo ako ng nanay ko sa harap ng bahay or sa station? Pwede rin sa station. Sinundo ako ng nanay ko sa station. So, lagyan natin ng subtitle ng English, although pwede naman natin siyang gamitin diretso agad sa Tagalog. Pero meron kasi tayong followers dito na taga-Saudi, yung mga ganun ba? So, para magkaroon na rin sila ng idea. So, Englishin muna natin ang sinundo ako ni nanay sa harap ng station. My mother picked me up at the station. So, paano uli natin na lalaruin ng nihongo nito or buuin ng nihongo nito? So, meron tayong mother, meron tayong pick me up. Maraming gamit si pick me up, pero ito lang muna ang gagamitin natin sa sentence na to. Si pick me up ay mukay. Ayan ang gagamitin natin for today's video. So, may mother tayo dyan. Meron tayong station. Ang famous na station is eki. So, lalagyan natin ng mga particles yan. So, paano natin buuin? Mag-start tayo kay ukasang. So, pwede rin si ukasang. Pwede rin ang haha. Si ukasang, ginagamit natin yan sa mga
neighbors. Pero pag gusto mo mag-level up ang formality mo, medyo magalang, gagamitin natin ng haha. So, at dahil yung watashi kasi baka sasabihin nyo, akala ko ba walang watashi? Kasi yung watashi nito is nasa gitna. Sinundo ako, si nanay, sinundo ako. So, nandun si watashi sa gitna. So, after nung nanay, susunod na natin yung sarili natin. Haha wa watashi wo. Ganun ang datingan yan eh. So, nandaming particles na i-inject natin dito. So, start natin sa particles na haha wa, nandun na si wa. Watashi wo, nandun na si wo. Eki made, nandun na si made. At saka si de. Although, dalawa yon, made tsaka de particles. Tapos, lagyan natin ng kurumade. At syempre, pick me up. Syempre, pick me up. Nandun si kotse. Nandun yung deeper, ibig sabihin niya, common, ibig sabihin na pag sinundo mo is meron siyang kotse. So, kurumade. Mokai ni kite. Yun na nga yun, yung pick me up. Mokai ni kite. At dahil ginawaan ka ng maganda, so, doon natin lalagay yung advance ni Hongo natin na kureru. Kureru. So, si kureru, at dahil nag-past tense si kureru, gagawin natin siyang kureta. At dahil gumamit tayo ng haha sa unahan, which is formal, kailangan ifo-formal din natin yung dulo niya. So, pwede namang kureta, kaya lang may formal form, gawin natin kuremashita. So, ano ang total na nagawa natin ni Hongo? Ay, haha wa watashi wo eki made kuruma de mokai ni kite kuremashita. So, pwede nyo na ngayon siyang ibato sa mga gusto nyong sabihan na, ay, sinundo ko ng nanay ko eh. Ganyan. Pwede nyo na lang ibato kahit hindi siya station, kahit hindi nanay yung sumundo. Ano ang papalitan yung ni Hongo dyan? Siyempre yung pinaka-subject, papalitan nyo lang. Sinundo ba ni sino? Sino ba ang nasundo? So, pero nandoon pa rin yung mokai ni kite kuremashita. Hindi tayo maliligaw sa ni Hongo. So, thank you for watching guys and follow for more learnings. At huwag niyong kalimutan, may slot pa akong isa. Sayang yung isa. Grab nyo na. Thank you for watching. Babus! Hello, Dialogue learners. Welcome to Dialogue School. Bumungad agad sa akin na mahabang comment ni baby girl. So, ang sabi niya, ano daw bang ibig sabihin ng yosomi? So, si yosomi, kung titingnan natin sa English, ang ibig sabihin niyan is looking away or looking aside. Pero kung ininihongo natin yan, hiragana yan at saka kanji. Pero gusto ko mag-focus tayo sa kanji niya sa dulo ng, kasi yan yosomi. Diyan ko na lang isusulat, yosomi. So, doon tayo mag-focus sa mi para mas madali nating maintindihan. So, si mi ay, ang lumalabas dyan, yan yung mga words na kumukonect kay yoso, na ang ibig sabihin ng mi ay look, visible, chances, idea, opinion. Yan yung mga lalabas sa salitang mi ni yosomi. So, di ba ang kanji natin may mga ibig sabihin. So, sa madaling explanation, sa basic na explanation, yan yung nihong English ng looking aside niya. Pero kung tatagalogin natin yan, yan yung subukan muna nating pakiramdaman o tingnan. Ganyan yung, tas duduktungan mo ng situation. Yung ibig sabihin yan is, subukan muna natin and then situation. Ganun siya. So, halimbawa, meron tayong situation na ang company nyo ay taga-deliver. Magdi-deliver kayo ng mga items, merchandise, mga ganyan. Kunyari, magdi-deliver kayo. So, meron kayong kaso na baka bumagyo bukas. So, hindi natin alam. Titingnan muna natin kung babagyo bukas. Parang ganun yung situation eh. So, doon natin ngayon ipapasok si yosomi. Yosomi. Ganito ang magiging itsura ng ano natin yan. Hasta yosomi shimasu. Yosomi shimasu. Nilagyan ko siya ng shimasu. Dahil yan ay suru verb. Kaya dapat talaga nag-aaral. Yan, lagi kong tinuturo yan sa online ko. Kaya alam natin yung magpalit-palit ba. Okay? So, for the paggaang ng sitwasyon ni commentor, yun na lang muna yung gagamitin ko. Nilagyan natin siya ng suru dahil yun lang naman ang pwede sa kanya kasi yosomi tapos suru.
So, titingnan mo na daw yung sitwasyon ng bagyo or weather bukas. Kaya natin nagamit si yosomi. Hasta tenki wo yosomi shimasu. O kung request form naman siya, may kausap ka, sasabihin mo dun sa kuhay mo, hasta yosomi shite. Nagiging te form naman. So, meron din niyang, may iba yan kung ano yung situation. Kung gusto mo naman, yosomi shita, tapos na. Ibig sabihin na view mo na kung ano yung nangyari. Ibig sabihin, alam mo na. Kasi past tense na nga nalagyan natin ng ta. So, hasta, thank you, yosomi shimasu. Yun yung ibig sabihin nung yosomi sa Tagalog at sa paggamit ng Nihongo. Kasi kung in English natin siya at ginamit natin siya sa sitwasyon ng Nihongo, hindi masyadong maganda. Looking away for a weather, di ba? Hindi maganda, di ba? So, ang ibig sabihin ng yosomi is to view. Yun na nga yung yung ibig sabihin nun, to view for the situation, next situation, parang ganun ang ibig sabihin niya. Sana medyo nakagaan ako ng pag-explain sa'yo kung ano ibig sabihin ng yosomi. Pero, kaya kong i-explain yan kung mahaba ang oras natin at kung, syempre, pasok ka sa online ko. Okay, thank you very much for the comment and follow for more learning and bye-bye.